Hi everyone! Itong video, yung title ay Matino at Foolish Mga Believers. So, sabi daw ni Father God, i-share ko tong message para maintindihan ng mga believers anong ibig sabihin ng maging matalinong believer at mga hindi matalinong believer. Okay? So, sabi daw sa Bible, sabi daw ni Father God, yung mga tao niya na confess that si Jesus Christ ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay nila. Okay? So, ito yung mga believers. Pero, na parati silang na-oppress ng demonyo, ng mga problema sa buhay. I'm talking about, hindi yung, di ba sabi daw sa Bible, yung mga righteous, ang dami nilang problema. Hindi ito. Ito yung mga problema na nagawa, nangyari sa buhay nila kasi sa kasalanan nila. Kasi hindi nila na seek yung kalooban ng Diyos para solutionize yung problema nila. Okay? So sabi daw niya, Father God, lahat ng mga masamang spirito, masamang problema, nabugbog sila parati sa buhay nila. Bakit? Kasi kulang sila sa wisdom ng kalooban ng Diyos. Sa Hosea chapter 4 verse 6 yun. Ngayon, mga tao tanong, paano kung alamin ang kalooban ng Diyos? I mean, sa Bible, oo, ang dami niyang teachings ni Jesus Christ. Paano ko alam? Gawin ko lahat yun? Naku, gano'n ang dami, di ba? Na-over-exage ko lang. Pero, pretty much, sabi daw ni Jesus Christ, kung gusto mong alamin ang kalooban ng Diyos at maintindihan mo, magdasal ka sa Kanya. Magkumbaba muna at aminin mo kay Jesus Christ, hindi ko alam ang kalooban mo, Jesus Christ, pero gusto kong gawin. Kasi hindi nang para pumasok sa langit. Pero kasi mahal mo si Jesus Christ. Gusto mo siyang maging happy sa buhay mo. Dapat yun ang reason mo. Hindi para merong kapalit. Okay? Ang daming na yun ng mga tao gustong merong kapalit. Gawin ko to, Father God, pero ito yung gusto kong gawin mo para sa akin. Hindi ganun. Hindi tama yun. God is not like that. Hindi siya genie sa buhay natin. Papa God natin siya. Ama natin siya. At i-respect mo siya. Okay? Respect ang kailangan natin gawin kay Father God. Na yun, okay, so, alam na natin, for example, alam na natin yung kalooban ni Father God. Okay? Ngayon, yung balik ulit tayo sa title ng video to. Paano maging matalinong believer versus foolish? Or sabihin natin, bobo ng believer. Okay? Yung mga foolish, bobo, believers, sila ang narinig at naintindihan ng kalooban ng Diyos, pero hindi nila nagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi nila na practice araw-araw. Okay? Tapos yung mga pagsubok sa buhay, yung mga temptations na experience nila,
na-overwhelm sila. When na-overwhelm sila, they fall into yung mga kasalanan at paulit-ulit to. At gusto nila magsisi, tapos mamaya balik ulit sila sa kasalanan nila. Bakit? Kasi hindi nila nasunod ang kalooban ni Jesus Christ. Okay? Now, hindi ibig sabihin foolish or bobong believer wala ka na. Wala ka ng pag-asa. Hindi. Kailangan magsisi, kailangan gawin ang kalooban ng Diyos. Practicean mo. Okay? So, yung mga wise virgins sa Bible, di ba? When nahintay nila si Jesus Christ, or yung wise believers, ito nagawa nila. Narinig nila ang kalooban ng Diyos, yung mensahe, para pumasok sa langit. Para alam nila paano maging righteous ang living nila sa mundo, sa buhay nila. Naintindihan nila kasi naturuan sila ni Holy Spirit, ni Jesus Christ. And ito yung importante. Nagawa nila anong nasabi ni Jesus Christ na kalooban ng Diyos. So, na-practice nila araw-araw ang turo ni Jesus Christ para sa kanila. Tapos, nakita nila ng transformation sa buhay nila. They're bearing fruits of the Holy Spirit. Yung, for example, noon, they're nagmumura. And when nasabi daw ni Jesus Christ, ganun, tanggalin mo yung mura mo. At dapat yung lahat ng salita mo maganda. Praising God. And be careful sa words mo before magsilita ka. Isip ka muna, tama ba to? Does this please Jesus Christ? If hindi, tahimik ka. Huwag mo sabihin. At over time, with the help of the Holy Spirit and Jesus Christ, ma-transform ka at a-change ang ugali mo. Yun ang ibig sabihin ng matalinong mga believers. Okay, so for example, bagong tapos tong video, sa harap nyo, nakikita nyo, merong mga vegetables. Itong vegetable garden, nasa gitna ng city. Okay? So, yung itong vegetable garden represents God's blessing sa mga tao. Itong lote, pwedeng yung mga tao to build buildings, di ba? Pero hindi nila nagawa. Gusto nila mag-plant ng vegetables para pwedeng kainin ng mga tao so they can be healthy at magbabenta ng yung pagkain at turuan ng mga tao para hindi lang sila healthy but ma-spread ang joy of gardening and para ma-encourage ang mga tao to be healthy way of living. Kasi if you make a building, di ba? Hindi mo pwede kainin ng building. Pero gulay, pwede, di ba? Tapos pwede mo pa turuan ng mga tao. Ganyan din ang kalooban ng Diyos sa atin. When marinig mo yung message niya, tapos naintindihan mo, and you apply it sa buhay mo, then God will bless you, and then you will bless others through your obedience sa kalooban ng Diyos.
gusto mo bang gamitin ka ni Jesus Christ? Then, seek yung kalooban niya at makinig ka sa Kanya at gawin mo ang kalooban niya araw-araw. And gagamitin niya ikaw. And then one day, when mamatay ka na, and you meet Jesus Christ face to face, sasabihin niya, "Welcome home, my good and faithful servant. Nagawa mo ang kalooban ng Ama Diyos ko." Ang galing mo kasi talagang mahal mo ako. Kasi nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Hindi mo nagawa yung gusto mo. So, ito ang end of the message. Sana naintindihan nyo at apply nyo sa daily life nyo. And makikita nyo yung blessings ni Father God sa buhay nyo. At mai-enjoy nyo ang buhay nyo. And you will be a great testimony sa lahat ng mga tao. And Jesus Christ will be glorified. May Jesus Christ bless you.